Eto na, mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos kumilos na at aasahan na po natin ang malaking pagbabago sa presyo po ng langis sa mga susunod na araw. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Eto, pag-usapan natin mga kababayan, mayroon pong good news. No, ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila po ng sinasabi ng mga DDS na wala pong ginagawa ang ating Pangulo. Ito po ay isang malaking sampal po sa kanila. No? Ito po ay malaking sampal. Bakit mga kababayan? Ito pong balita na to mga kababayan ay napakalaki po ang magiging epekto po nito sa ating lahat. Dahil mayroon pong dumating mga kababayan no, na 22,578 na litro po. No? Litro po yan mga kababayan ng diesel na inangkat ng Department of Energy ay dumating na mga kababayan at Russian crude oil mga kababayan nasa bansa na po. Yan po yung sinasabi natin, no? Tahimik lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila po ng kanyang katahimikan, mga kababayan, no? Mayroon po siyang ginagawang solusyon. At ito po, hindi po ito fake news, ha? Totoo po ito. Higit 700,000 barrels ng Russian crude oil dumating na sa bansa, mga kababayan. Hindi po ito fake news kagaya ng DDS na nakaraan. Hinapakalat nila, may mga dumating daw po na in-order, mga kababayan, galing daw pong Brunei, no? Na diniliver daw po from Brunei to Davao daw. No, eto Pangulo natin, totoo, may dumating po na krudo, no? Galing po sa Russia at eto pong isang order ng Department of Energy, mga kababayan, na milyong-milyong litro po ng diesel na inangkat po ng DOE. Dumating na rin po mga kababayan. Ito yung sinasabi natin, no, na hindi puro dada, no? May aksyon mga kababayan. Hindi puro daldal, ha. Hindi puro daldal. Ito may aksyon mga kababayan. May kilos yung ating Pangulo. Karamihan ka sa kanila puro daldal, no, puro dada, puro salita, puro paninira sa Pangulo. No, pero wala naman silang nagagawa. Puro salita na, kesyo kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan. No, puro sila reklamo, puro paninira sa Pangulo. O eto na, ano na naman sasabihin ninyo? Ano na naman ang sasabihin ninyo mga kababayan? Ayan ho, mga kababayan, no, mula po sa Next Gen PH. Oh, nakikita po dito kung nasaan po. No, eto pong barko na yan ng Russia. The Russian oil tanker, sabi po dito, mga kababayan, Russian oil tanker is currently docked in Limay, Bataan. The Russian vessel with 100,000 tons, about 750,000 barrels of ESPO blend oil, mga kababayan. No, crudo po, nandiyan po sa Limay, Bataan ngayon. Yan po ang good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito, panoorin muna natin yung balita mga kababayan, ha. Tiniyak ng Malacanang na naghahanap na ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan ng langis. 'Di ba? Kumikilos po yung gobyerno natin. No, hindi po nagdadaldal lang. Umaaksyon, nagtatrabaho, hindi puro salita lang. Nakikita natin, gumagalaw, no? Tahimik lang. Kala natin walang ginagawa, marami nagrereklamo, tahimik lang. Yun nga ang excise tax, no? Yung mga tax po, kung di ako nagkakamali sa gasolina, di ba? Yung mga VAT na yan, mga 12% VAT na yan, di ba? Mukhang tatanggalin na eh. Malaki po epekto niyan. No, kasi mababawasan po no yung mga binabayaran natin at yan po pagka yan ay naaprubahan na po. No, pinirmahan na ng Pangulo natin. No, mas bababa pa yung presyo. No, ng langis sa ating bansa, mga babayan, sa merkado. Bababa pa po yan, mga babayan. No? Malaking tulong po yan sa ating lahat. Okay, so ito panoorin natin.
Tiniyak naman ng Malacanang na naghahanap na ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan ng langis. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ilang linggo nang sinasabi ng palasyo yung paulit-ulit na soundbite na naghahanap na ng mapapagkunan ng bagong supply. Pero ano ba talaga ang timeline ng palasyo? Tama ka, Gigi. Kung matatandaan natin doon sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa media kahapon sa Malacanang, mismo ang Pangulong nagsabi na tiwala siya na kahit na matapos na yung 45 days ng inventaryo ng ating mga produktong petrolyo, magtutuloy-tuloy pa rin ang flow ng langis dito sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo doon sa kanyang isang video message, naghahanap na sila ng mga bansa na pwedeng maging alternative source ng mga oil products. At kanina, sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, na banggit niya na galing mismo sa DFA, sinasabing kinakausap na natin ang Canada, ang US, ang South America, kabilang na dyan ang Russia, para makita natin kung sino yung pwedeng maghatid sa atin ng mga petroleum products, lalo na hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal itong gulo sa Middle East. Yan, di ba mga kababayan? Kumikilos yung gobyerno natin eh. Kumikilos yung Pangulo natin. Diba? Hindi po puro daldal lang. Hindi puro press con lang. Hindi puro video message lang sa Facebook ang ginagawa. Diba? Nagsatrabaho po yung Pangulo natin. Gumagawa, naghahanap ng solusyon, naghahanap ng paraan para mapababa yung presyo po ng langis. No, para makahanap tayo ng iba pang supplier ng langis. No, para maibsan po yung kakulangan dito sa ating bansa. Yung mga bansa po na kaya nilang mag-provide ng kanilang langis, mga kababayan. 'Di ba? Doon po lumalapit yung ating bansa. Yung mga bansa na maraming supply, no, na pwedeng mag-supply sa atin. Kinakausap tong ating Pangulo. Hindi po siya nagsasalita lang basta-basta. Nagtatrabaho po siya. Hindi po basta-basta nagdadaldal lang. Hindi kagaya nung iba dyan. No, wala nang ibang ginawa kundi bumatikos lang. Wala naman na itutulong. Wala naman nagagawan tulong. Wala namang binibigay na suggestion. Hindi naman kumikilos. 'Di ba? Puro pagbatikos lang yung ginagawa nila. 'Di ba? Wala na nga kayo na itulong, no? Nakakagulo pa kayo, nakakadagdag pa kayo ng problema. At Maricel, paano kung walang mahanap na alternative sources ng langis at paano kung hindi sapat ang makuhang supply? Gaya nung sinabi ni Mayan, posible magbenta ang Japan, may rumors na gano'n, pero 22 million liters pang isang araw lang. Ano ba talaga ang plano ng Malacanang? Yun nga, Gigi, ang medyo masakit sa ulo, ano? Pero base doon sa executive order na inilabas ng Malacanang, this is exactly the reason kung bakit sila bumuo ng Crisis Management Committee na tinatawag nilang UPLIFT o yung Unified Package for labor industry, transport, food. Ito yung binubuo ng iba't ibang miyembro ng mga kabinete at sa pamumuno nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sila yung tututok to ensure na hindi tayo magkukulang ng supply ng langis. Pero pagdating doon sa konkretong contingency plan, hindi kasi siya masyadong malinaw sa ngayon, Gigi. Ang sinasabi lang talaga ng Pangulo is number one, naghahanap tayo ng alternative source sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang bansa. Kaya nga kahit yung dialogue with China dun sa possibility ng joint exploration, oil exploration sa West Philippine Sea, hindi nila isinasaray ang posibilidad na yan Dahil mismo si PBBM na rin ang nagsabi, nothing is off the table. Lahat ng mga pwede nating pagkunan ng langis, titingnan nila, pero when it comes to concrete plans, di pa malinaw yan, Gigi. At kung ang importante ron, mga babayan, no? Mayroon pong naiisip na plano. Mayroon pong naiisip na solusyon. At yung solusyon na yan, mga babayan, hindi po yan hindi po yan basta solusyon lang ngayon. Pangmatagalan po yung solusyon na iniisip ng ating Pangulo. Okay? Yan pong paikipagtulungan sa China, mga babayan. Yung mga oil exploration na yan with China, mga babayan. Pangmatagalang solusyon po yan. Hindi po yan hindi po yan pang pachi-pachi lang, mga babayan.
Ha? Pang matagalan yung iniisip ng ating Pangulo. Kung i-apply ng gobyerno yung sa oil deregulation law na nagsasabing pwede i-take over ng palasyo ng Malacanang mga kumpanya ng langis, posible bang mangyari ito? Kasi kung titignan natin yung Oil Deregulation Law, Section 14, malinaw na nakasaad doon, Gigi, na in times of emergency, pwedeng i-take over ng Department of Energy yung oil industry to ensure na mapupush pa rin natin yung national interest. Pero mukhang malabo yan. Malaking problema po yan. No, hindi naman lahat ng oil companies papayag po dyan. 'Di ba? Hindi basta papayag yung mga yan na ipa-take over sa government, mga babayan. Sayang nga naman yung kikitain nila. 'Di ba? Base dun sa executive order kasi na inisyo ng Malacanang, nasa ilalim na tayo ng State of National Energy Emergency. So ang tanong talaga natin dyan, ibig bang sabihin ito pwede nang i-take over ng DOE ang oil industry to ensure na hindi rin talaga lolobo ng husto yung presyo ng petrolyo. Pero alam mo, Pero sa isang banda, mga babayan, maganda rin naman po yun para mas makontrol, no, yung presyo ng petrolyo. Kasi marami talaga, no, sa mga, hindi naman natin nilalahat, pero meron. No, na mga kumpanya po ng langis, sabihin na natin hindi yung kumpanya, mga babayan. Kasi meron po dyan mga franchise, 'di ba? May mga ganun no, na sila mismo, no, nagte-take advantage dito sa pagtaas po ng presyo ng langis. 'Di ba? Totoo 'yan. Huwag na tayong nangyayari talaga 'yan. Kaya maganda rin sa isang banda na mag-take over din yung ating gobyerno. ang sagot ng Malacanang dyan, kailangan nila kasing balansehin ang lahat. Ayaw naman daw kasi nila na may sektor na mag-suffer in favor of the other. So kailangan balanse ang lahat. Pero sa isang radio interview, nabanggit din kasi ni DOE Secretary Sharon Garin na mukhang Sa isang banda nakakaawa rin si Garin no? Kasi sa kanya bumagsak yung ganitong napakalaking problema di ba? Na-tsempo sa kanya. mahihirapan ang kanilang ahensya na i-handle yung mga Grabe, haggard na haggard si Garin, no? ganitong klase kung ikokontrol nila ang isang sektor. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Claire Castro. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. Meron So- kasi mga babayan na nang-aabuso talaga. 'Di ba? Bakit nung nakaraan, no, nagtaasan na yung ibang kumpanya ng langis? No, yung ibang pong gas station ang tataas na ng presyo. Pero nagulat kayo. Nagulat tayo, mga babayan, kahit ako. No, hindi ko akalain na mayroon pong mga gas station ng Petron at Shell, mga babayan, including I think Sea Oil at saka yung isang gas station pa, yung isang gas company na hindi nagtataas ng presyo. 'Di ba? So doon natin maiisip na merong nananamantala talaga. 'Di ba? Considering na yung Petron ay malaking kumpanya po. Yeah, pero hindi sila nagtaas ng presyo kagad. Nag-unti-unti sila na kung saan sinabayan ngayon ng ilang gas station. Bakit? Kasi kung hindi ka sasabay sa presyo ng Petron, mga kababayan, no, presyo ng Petron, eto. No, let's say nung unang bugso is nasa 60. Biglang may nag-68 biglang may nag-70. Si Petron, andun lang yung presyo niya. May 58 pa nga, I think 'Di ba? So, saan ka magpapagas? Dito ka sa Petron, sa mura. Ngayon, yung mga malalaking, yung mga kumpanya po, ng mga nag-gas station po, no, na matataas yung mga benta nila, wala silang benta that time. 'Di ba? So, stock. Yung freeze yung benta nila. 'Di ba? Makikita natin yung difference. 'Di ba? Sino mas maraming kita? Kasi nagbabase rin yung mga yan, mga babayan, doon sa lumang stock nila. Yun yung problema No, doon sa lumang stock, mga babayan, ng mga gasolina, no, may mga stock yan Kung paubos na yun, doon na magkakaproblema, tataas na yung presyo ng presyo ng petrolyo. 'Di ba? Kasi paubos na yung stock nila. Doon na tayo nagkakaproblema. Doon na nararamdaman, mga kababayan. 'Di ba? Pero yung iba nauna na po, no, na nagsamantala sa presyo po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.
sa ngayon po, ang maaari lamang po gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. At Maricel, may panawagan ng ilang transport groups na mag-resign na itong si Secretary Garin. Ano ang sinabi dito ng Malacanang? Not the time para mag-resign si Garin, mga babayan. Sa tingin ko, ang importante ngayon is mag-isip ng alternative solution. Kasi kahit mag-resign yan, mga babayan, hindi naman masusolusyonan yung pagtaas ng presyo ng krudo eh. Hindi naman masusolusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis. Hindi po masusolusyonan yan sa pag-resign ng isang tao na yan, mga babayan. Diba? Tuloy lang yung trabaho. Ganun talaga eh. Walang mangyayari eh. Diba? Ano magagawa natin? Diba? Nagkagulo sa Middle East. Di naman niya siguro ginusto yan. Well, hindi naman din nakakagulat yung naging pahayag na yan ng transport groups dahil ramdam na ramdam natin yung frustrations ng mga drivers at ng operators dahil nga sa bigat na itinutulot na pasanin nitong paglobo ng presyo ng langis. Pero alam mo, Jiggy, pinagtanggol ng Malacanang si Energy Secretary Sharon Garin at ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung makikita lamang daw sana ng publiko na tutok ang DOE, hindi lamang sa Secretary Garin sa problemang ito na halos hindi na raw sila natutulog to ensure daw na masusolusyonan ng issue. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Okay, so yan mga kababayan. At eto, balikan natin tong balita na to, no? Sabi po dito, dumating na ang unang shipment ng diesel na inangkat ng DOE. Aabot ito sa humigit kumulang 22,578,000 liters o 142 barrels, na karagdagan supply para sa bansa. Isinagawa ito katuwang ang touch agencies ng PNOC at PNOC Exploration Corporation bilang bahagi ng target na hanggang 2 milyong bariles na karagdagang supply para sa bansa. Patuloy ang pagtutok ng DOE upang madagdagan ang langis ng bansa. Ang mabilis na pagdating ng diesel na ito ay bahagi ng mga hakbang para hindi maantala ang biyahe, hanap buhay at pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Okay, so ito pa. Ang matindi dyan mga babayan, dahil dumating na po sa Pilipinas ang aabot sa 700,000 bariles ng high quality crude mula sa ESPO pipeline ng Russia. Kasunod dito ng disclosure na naghahanap ang pamahalaan at mga pribadong kumpanya ng alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis. Dumating ang naturang cargo isang araw bago ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency sa bansa sa gitna ng epekto ng patuloy na umiiral na tensyon sa Middle East. Okay? So, yan po. No? Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? Comment na lang sa ibaba yung inyong mga opinion at ating niyang pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.